Happy Monday! Nako, napakabilis ng panahon. March 2, 2026 na unang Lunes sa buwan ng Marso. Tama ka dyan. At ngayon, ngayong March, marami tayong ginugunita at sineselebrate. Isa na dyan, ang araw para sa mga kababaihan, ang Women's Month. At dahil dyan, Happy Women's Month. Happy Women's Month. Baka naman naunti yung isa dyan. Isama na nga natin. Pero mga kasangbahay, kapag sineselebrate po natin ang Women's Month, dito natin inaalala yung mga sakripisyo, tapang, at pagmamahal na ipinakita. At syempre, ipinapakita po ng mga kababaihan. Tama. At kasama dyan, yung mga That's magulang natin, of course, yung kapatid, kaibigan, at mga katrabaho natin. Isa sila sa mga nagbibigay ng inspirasyon sa atin. That's right. And speaking of Women's Month, meron lang akong gustong balikan. Alam niyo ba, ito ay kwento ng malasakit at pag-ibig. Gusto niyo bang malaman kung ano to? Sige, basta sige. inspiring lang Hindi, eto nga mga Mars. Pwede ba yun? Sobrang nagustuhan ko yung kwento kasi ng buhay niya, kung papaano niya ginamit ito para pagsilbihan ang iba. At ito makikita niyo yung kanyang picture. Ayan. Pakita Ay, kilala natin. ko yan. Ayan, diba? So, ikikwento ko muna sa inyo yung kasaysayan niya. At mamaya, ipapakilala ko siya sa inyo. Pinanganak kasi siya sa isang simpleng pamilya. Pero ilan sa mga kapatid niya ay namatay ng sanggol pa lang. At yung isang kapatid naman niya, namatay ng age of 11 dahil sa appendicitis. Yun yung nagtulak sa kanya para maging isang doktor ng mga bata. Nag-aral siya ng medicine sa University of the Philippines, tapos nakakuha siya ng scholarship para mag-specialize sa pediatrics. Alam niyo ba kung saan? Sa Harvard Medical School. And note that that was 1934. Di ba? Sobrang dati pa yon. At kung matatandaan nyo, nung time na yon, hindi masyadong tumatanggap ng mga babae ang Harvard Med Talaga? School. Oo. Pero ipinakita niya na kaya niya at kinalaunan, nakagraduate siya doon at siya ang pinakaunang babae at Asian na nag-aral sa Harvard. Awesome! After niya graduate sa Harvard, naku, maraming naging offer sa kanya sa iba't ibang bansa para doon siya maging doktor. Pero tinanggihan niya lahat yon at pinili niyang bumalik sa Pilipinas para ituloy yung sinimulan niya at pangarap niya. Yun ay ang tumulong at gamutin ang mga batang may sakit dito sa bansa. During World War II, nasubok ang kanyang kakayahan dahil nung time na yon, limited ang mga pagkain at gamit para makapanggamot siya. Pero ginamit niya lahat ng mga natutunan niya sa medisina para protektahan ng mga bata at alagaan yung may sakit. Pagkatapos ng gyera, dahil sa kagustuhan niya na mabigyan ng maayos na medical care yung mga bata doon, alam niyo ba kung ano ginawa niya? Binenta lang naman niya ang bahay at lupa niya na ginamit niya yung pera para magpatayo ng isang ospital para sa mga bata. At ito na ngayon ang Children's Medical Center, ang pinakaunang ospital sa Pilipinas na dedicated sa mga bata at binuksan niya noong 1957. At alam niyo ba, ito pa, nakaimbento rin siya ng incubator na gawa sa bamboo o kawayan. Diba? Amazing. Ginawa niya yun para maligtas ang mga premature babies na nasa malalayong probinsya na walang kuryente. Dahil sa dedikasyon niya, hindi na siya nag-asawa at wala siyang anak. Siguro dahil yung mga bata na ginagamot niya, Dami niyang yun na yung anak niya. Tama. Diba? Pero yun nga, lagi lang niya sinasabi sa mga pasyente, lalo na yung mga bata, na yun na daw yung tinuturing niyang pamilya. Marami rin siyang itinatag ng mga institusyon para mapalalim ang pag-aaral sa mga sakit ng mga bata. Kaya kahit matanda na siya, lagi pa rin siya nag-iikot sa mga ospital para manggamot. Marami siyang natanggap na mga pakilala o pagkilala dahil sa ipinakita niyang pagmamahal sa kapwa. Gusto niyo bang malaman kung sino ba siya? Finally! Sino ba yan? Akala ko kanina friend mo, hindi pala friend mo. Hindi ko siya friend kasi wala na siya ngayon. Siya si Dr. Fidel Mundo, ang tinaguriang Mother of Philippine Pediatrics. At noong 2011, nagpahinga na siya dahil namatay siya months before siya mag 100 years old. At inilibing siya sa libingan ng mga bayan.
Alam nyo ba na yung ospital na pinatayo niya noon, ito na ang ngayon ang Fe del Mundo Medical Center na located sa Banaue, Quezon City. Siya ay isa sa mga babaeng simbolo ng tapang at talino. At lahat ng ito ay kanyang ginawa dahil sa kanyang pagmamahal sa mga bata at sa kapwa. Parang hindi siya masyado nating kilala, no? Or nadadaanan sa history, ganyan. Pero sobrang nakakatawa. Grabe yung humanitarian effort na ginawa niya. Sobrang amazing. Tsaka imagine, nandito pala sa Pilipinas ang unang graduate sa med school ng Harvard na Oo, hindi siya babae, masyadong diba? nakilala. Tsaka hindi lang sa Pilipinas, kumbaga pati yung Asian countries na represent niya that time. Ang galing lang, sobra. Nakaka-proud. Hindi pa kayo napunta doon sa Fe del Mundo na ospital. Nadadaanan lang. Nadaanan. Oh, Pero ayoko ako rin kasi siya mabisita, naano na Bi. ako. Ayoko magkasakit. Pero ako napunta na ako doon sa may Na-confine ka Philippine doon? Children's Hospital naman. PCMC. Pero Ngayon hindi kasi, pa yata yun. ngayon Philippine Children's Children's Hospital, pero di ba Children's Hospital before, dati. iba yung pangalan. Dito lang kasi yan sa Quezon City. Naano na ako doon, nasugod na ako doon one time kasi nga, akala may appendicitis ako. Pero ano daw, Iba, nagpa-lab test muna, iba para meron lang infection, pero hindi appendicitis. Kasi muntik na ako operahan nung time na yun. Kasi sobrang sakit. Galing. Pero nakakatuwa na, yun pala yung history ng hospital na pinuntahan ko. Akala ko parang ano lang yun. Something na, hindi ko alam na dedicated talaga siya na hospital. Ngayon ko lang nalaman yung history ng hospital ng Children's Medical Center. Children's Medical Center pala, noong 1957. Kasi sinerch ko kung ito pa rin ba yun, same hospital pala, iniba lang yung pangalan dun. Yun pa rin yung location niya. Yan, wag nating kakalimutan na si Dr. Fe del Mundo. Yes. Grabe, nakaka-inspire. Oo, tsaka ang ganda na sa libingan ng mga bayani siya na na ilibing. Kasi ang ganda nung na-contribution niya, talagang bayaning-bayani. Very deserve niya na doon siya mailibing. That's right! Pagkatapos itong inspiring na kwentuhan natin, syempre hindi mawawala mga kasambahay ang masarap na breakfast! Aba. Buti na lang, kasama natin si Chef! Yun, good morning! Good morning! Andiyan na, pupuntahan ko sa Alright. chef. Ano kaya Parang breakfast mukha natin? mukha sila mukha sila mga Korean. Mga ano sila, Pag ayun kasi Kaya, nihaw-nihaw ka. nihaw. Ayan, mamaya puntahan natin si Chef dyan sa kusina. Ayan, kaway muna pa kayo, Chef. Iyan, Hello po! Ayan, abangan po Masarap ang natin almusal. yan, mga kasangbahay mamaya sa pagbabalik po ng Good Morning, Kuya! Yes, good morning mga kasangbahay! Siyempre, nagbabalik ang inyong munting kasinera. At ngayon, isang veteran chef ang kasama natin today. Walang iba, kundi si Chef Sylvester Cheng or Chef Hello. John Cheng. Hi. Bati po kayo, Chef. Hello, good morning po. Ayan, Chef. Nako, grabe po itong i-prepare nyo sa amin for today dahil yung mga kasama ko po ay mahilig din po sila sa seafood. Pero ano po bang dish ang ipa-prepare nyo for today, Chef? So, ang dish natin today is Cajun seafood platter. Okay. So, yeah. Sige po, Chef, ano po ba yung mga ingredients natin for this dish? So, for this dish, kailangan natin ng... Ito, nag-pre-cook na ako kanina Okay po. ng tahong and some corn. Apo. And- Anong method po ng cooking ito, Chef? Bali, boil lang. Boil lang. Boil lang po. Tapos, gagamitin natin yung ano niya, yung sabaw niya mamaya. Okay. And some shrimps. And of course, yung alimango natin. Opo. And kailangan natin ng black pepper, Shaoxing wine or any wine, Okay po. and root beer, water, garlic, rosemary, butter, salt, Cajun, Okay po. brown sugar, and oyster sauce. And also yung slurry natin na papalaputin natin mamaya yung seafood natin. Okay, sige po, Chef. Mukhang marami-rami po ito. Baka malito po yung mga kasangbahay po natin. Sige po, Chef. Start na po tayo. Okay. Chichikahin ko po kayo habang kayo po ay nagluluto dyan, Chef. So una, kailangan pala natin lagay yung butter natin. Sige po. Yan, half cup of butter. Okay po. Pero, Chef, kung wala naman silang butter, ano po, pwede po ba? Pwede naman yung regular oil lang, vegetable oil. Pero mas masarap kasi butter Yes. talaga, Chef. Ano? Yung hindi masyadong healthy, yun ang masarap. Pero, Chef, pansin ko, sobrang fresh po nitong mga Yes. seafood na ito. At balita ko po, talagang sa inyo rin po hinango ito Yes. dahil may business po Apa. kayo, Chef, nito, no? So yeah, supplier po ako ng seafood. So
mostly ng mga seafood natin is galing sa Malabon Port. Opo. Yeah. Gano'n na po kayo katagal, chef, in the So, business? since po? pandemic. Since pandemic lang. Pero ano po yung nag-prompt sa inyo, chef, na ito yung gawing business po? Kayo po Bali- ba ay nasa linya talaga ng Yes, pagluluto? yung family namin is talagang more on sa food talaga. So, kami magkakapatid, even yung mom ko, dad ko, mahilig talaga magluto. Opo. So, ano kami, mga culinary na mga nag-aaral talaga. Culinarians po kayo Opo, talaga. culinarians talaga. Pero chef, bukod doon, eto pa, masyadong bigatin talaga yung mga kwento natin eh. Balita ko po, nag-work din po kayo sa Qatar po. Yes, Sige nga po, chef, kwento nyo nga po So, sa akin. nag-work ako, nilagay na natin pala yung battery Sige natin. po, So, dati yan. nag-work din pala ako dati sa Qatar. Opo. Nag-start po ako dun sa catering muna. Then, nag-work po ako sa King's Palace. Yun. Talaga po. Kamusta po yung experience doon, chef? Masaya na mahirap din na very adventurous naman doon. Okay po. Ilang taon po kayo, chef? Mga 3 years din ako doon. Yes. Wow, grabe. So, kasang-kasa po kayo, chef, sa pagiging intricate din ng details po, no? Dahil Yeah. nagluluto po kayo sa palasyo. Parang, tas tayo, pinagluluto tayo ni chef Yes. ngayon dito. Pero chef, ano na po ba yung next step po So, natin? nilagyan natin yung garlic natin. Then, kailangan natin yung ating rosemary. Yan. Okay. So, chef, ibig sabihin ba na parang ito yung pinaka-forte mo sa mga ingredients, yung seafood? Yeah, yung ngayon, yung mostly na niluluto ko ngayon, pag may nagpapaluto, is yun, mga seafood, mga crabs, yes, mga Wow. shrimps. So yan, next step natin, ilalagay natin yung crabs natin. Alright. Wow. Nakakatuwa. Gusto ko yung mga nasa harap ko ngayon. Chef, ito, anong visual cue natin pala para malaman natin na, luto na to. Hindi to ma-overcook sa ganitong itsura ng seafood Bali, pag natin. namumula na siya, so kaya natin muna yung alimango kasi siya yung medyo matagal. And yung tahong naman, ayaw natin unahin kasi Opo. ayaw rin naman natin siya na masira. So kailangan buo pa rin siya. Opo. Chef, anong reminder mo naman sa pagbili po ng seafood para po sa kalaman ng mga kasangbahay natin? So usually, baka lalaman naman natin kung sariwa yung seafood natin, kung yung amoy, syempre. Opo. And syempre, yung supplier yun. Kailangan, Yes. yeah, you trust your supplier, tiwala ka. Reputable Yeah. talaga po, Pero hindi naman perfect. Minsan hindi rin laging perfect, pero nagagawa naman natin ng paraan. Yeah, napapalitan naman natin. Alright. Okay. So, after nito, pwede natin i-next yung yung ating shrimps naman. Okay po. So, chef, nung pandemic lang po nag-start po, ito po ba parang inisip nyo na po na magiging business talaga? Kasi karamihan po ng mga na-interview ko rin po, tapos yung mga ibang businesses din po online, nag-start lang din sila ng pandemic as a hobby, ganun po. Yes. Pero kayo po ba, meron kayong vision talaga na gusto nyo maging business po ito nung time ng pandemic? Actually, blessing in these guys din nung nag-business ako ng seafood kasi before, iba-iba rin yung mga business ko. May bike shop ako, ganyan. Okay po. Tapos, nung pagtapos ng pandemic, kasi nung pandemic, uso yung mga bike. Yung mga bike. So, ayun. So, yun ang maging business ko. Then, after nung wala na, nag-try ako ulit na magbenta ng seafood. Nag-start lang ako sa hipon. Okay Tapos po. hanggang sa lumaki na lumaki. Yeah. Tapos ayun na nga, chef, na bukod po dun sa sa inyo po humahango ng mga seafood, nagpapaluto rin po sila Yes. sa inyo po, Opo. no? Yeah. So isa po ito, chef, sa pwede nila ring orderin po sa inyo pong Yes. paluto service. Yeah, mga seafoods, mga Okay kung anong gusto niyo paluto, pwede niyo po akong i-contact. Request lang po sa inyo, chef, no? Then so lagay na rin natin yung yung pinaka soup nung ating Wow. tahong kanina. Wow. Then add na natin yung ating Ang mga lalaki tahong. ng tahong. Yeah. Wow. Hindi ako makapagsalita kasi sobrang hilig ko sa seafood, mga kasangbahay. Ayan. Chef, totoo po ba na kapag, for example, niluto yung tahong, tapos yung ibang mga nasa batch niya, nakabukas na, tapos meron po na nakasara pa, yun po ay sira na? Yes, usually Okay po. yes, hindi siya okay na.
So, Para po sa kaalaman din ng mga kasambahay, baka mamaya pilitin nilang buksan. yeah, medyo delikado ang tahong kasi talagang grabe din yung food poison ng Okay. ng tahong natin. So, kailangan maging maingat din tayo. Alright. So, after nito, pwede na natin siyang timplahan. Okay po, ano po ba yung mga... Yung una natin lalagay is yung ating Cajun. Okay. Cajun mixture is cayenne, mixture of paprika, Po. and garlic powder, onion powder, and ano pa ba yun isa? Some herbs, yeah. Okay po. So, ito medyo maanghang to. So, Ang pagana naman, chef eh. oo. Pero chef, kayo po, ano yung best memory nyo naman sa buong experience nyo po in the culinary world? Nung nag-aaral ako, talagang Nag-aaral parang, ako. nung nag-aaral ako, talagang parang pumasok ka sa butas ng karayom. Napakahirap kasi. Ilang years po ba kayo nag-aral, chef? 2 years din. 2 years. pa. Oh, okay. So, intensive din po talaga Yes. yung learnings nyo about food po, ano? Ayun. Pero, chef, kayo po ba, nag-start po ba kayo as, parang, as a chef na rin po talaga? Yun po talaga yung inaral nyo? Or before po, meron kayong ibang degree po na, Before, nag-HRM din ako. okay po. Yeah, So, oo. parang halos nandun din po kayo sa linya po Yes. ng pagkain. Oo. Okay. So, masasabi niyo po, chef, talaga na, ano po, love niyo talaga ang cooking. Yes, mahilig talaga magluto. Actually, bata pa lang, mga 13 years old, nagluluto na ako. Nagluluto na po kayo? Kasi yung daddy ko, yung papa ko, mahilig magluto. Okay. So, lagi dapat nandun ako sa tabi. Okay. So, anyway, lalagyan na natin yung ating oyster sauce. Alright. So, dump lang din pala ng dump Yes. ng ingredients, chef, no? Kaya ito yung pinili kong dish kasi napakabilis lang. Oo. Lalagay mo lang lahat. Tsaka kasi yung seafood naman, masarap na siya. Pakuluan mo nga lang, steam Yes. mo, di ba? Meron siyang natural flavor na binibigay na di mo na kailangan dagdagan pa masyado ng seasoning. But to level it up, ito pa, may mga iba pa tayong Lalagyan natin yung root beer. Ito yung sikreto. Magpapatamis sa kanya. Okay. Yeah. Ayun, no? And yung wine natin, Okay. Shaoxing wine. So, ano po nagagawa niyan, chef? So, patatanggal niya yung lansa. Yeah, tatanggalin niya yung lansa. Wow. And some peppers. Alright. Okay. Ang galing. Then, lagyan natin ng brown sugar para medyo manamis-namis. Kasi medyo maanghang yung Cajun eh. Opo. Pero pwede na rin nila, chef, i-tanggalin yan kasi meron namang root beer po tayo na nilagay. Pwede naman, yeah. Opo. Pero depende rin po sa tikim pa rin Yes. nila, no? Oo. They have to adjust pa rin kung ano Adjust na lang sila sa- preference po yes, nila. oo. Okay. So, later, pag kumuluto, Okay. at yung kulay nung alimango, pantay na, Opo. pwede na natin palaputin. Okay. Then, serve na. Sige po. Pero chef, yung rosemary po, at what point po sa pagluluto natin ilalagay po siya? Actually, nalagay ko na kanina. Ay, oo nga pala, naglagay Yeah. na tayo. Okay. Mas okay po ba dried or fresh na rosemary? Mas maganda fresh. Fresh. Okay po. So, mga kasangbahay, hindi na rin natin, ihintayin na kumulo pa. Kasi ito na, nakapagluto na rin tayo kanina, kaya ready na rin natin iserve itong ating Cajun seafood platter by Chef John Sheng. Ayan. Kita niyo yan, guys. 2 batch to, mga B. Nako, for sure yung ating mga kasama na natatakam na sila dun sa sala, chef. O, sige po, pero chef, meron pa po kayong binitbit dito sa amin. Hindi lang po ito. Sige po, pakita po natin, So, chef. promote ko lang din yung yung po. wonton ng mama ko. Yan. Pero Yung chef, side pwede na itong orderin ko sa Pwede, inyo. yes. Lahat. Fresh ingredients, walang frozen. Even yung wrapper kami gumagawa. Wow, uy, excited ako. Ito yung wonton namin. And Favorite also, ko. ito yung fish balls namin. Ayan din po, chef. Sa Yes. inyo rin po. Gawa rin namin. Wow. Yeah. Pwedeng soup, pwede rin siyang prito. Uy, ang galing. Nakaka-happy. Sige, chef. Ako po, parang gusto ko na pong umorder din po sa inyo. Pero sa mga kasangbahay po natin na nanonood, na gusto rin pong umorder po, magpaluto sa inyo or order po ng mga iba pa nating mga dish na nandito. Sige po, chef, promote niyo po. Ayun, so, kontakin nyo lang ako sa Boss Paluto Catering. Then, doon na lang ako magre-reply sa Facebook sa inyo. Kung Right. meron kayong mga gusto or questions about sa seafood, kung kailangan nyo, nagsusupply ako for wholesale and retail. Ayun, nakakatuwa naman. Pero chef, maiwan muna po kita dito. Babalik po ako later. Kasi dadalhin ko na po ito sa mga kasama ko. Kasi alam kong gusto na nilang dalhin ko to eh. Chef, wait lang Thank po you. ha.
Ito na ako. Huwag kayo mainggit. Pinag-uusapan na namin yung Maliban sa Women's Month, ngayong buwan ay Fire Prevention Month din. Importante na palaging aware tayo dito para makaiwas sa sunog. Kaya sa Wednesday, pupunta ako mismo sa Valenzuela City Central Fire Station. Kaya abangan niyo yan mga kasambay kasi aalamin natin ang mga do's and don'ts para ligtas tayo sa sunog. Kasama na dyan yung mga dapat gawin in case na masunog yung niluluto nyo. Ipapakita natin kung paano ba patayin niyang apoy na yan. Kaya abangan niyan this coming Wednesday. Yes, at isa pang dapat nating bigyang pansin ang rabies kasi ngayong March ay Rabies Awareness Month din. Lalo na marami ang nakikita natin sa social media ng mga apektado ng rabies. Kaya dapat alam natin ang mga dapat gawin sakaling makagat o makalmot tayo ng mga hayop na may dala ng virus na ito. Abangan nyo rin yan kasi this week kasama yan sa mga pag-uusapan natin dito sa Good Morning Kuya. Oy, ang bilis ng oras. Ang Ang dami bilis, pa namin no? gustong sabihin dito sa pagkain na to. Pero Lalo si Ian. napagkati-hatian na po This is namin good platter. yan. Ayan. Ang bilis. Diba marami din kaming natutunan ngayong araw. Sana kayo rin mga kasangbahay. Alam ko gusto niyo. Yes! At dahil gutom na kami at gusto na naming lapangin ang pagkain ngayong umaga, babati na ako ng good morning sa aking mamsi. Ako na ang gumising sa'yo kanina kasi di ka nagising. Hello, Marky! Ayan pa. Thank you for the food! Paabot daw siya ng tissue. Are you looking for high-quality skincare that will break the bank? Visit BeautyWorks Plus Aesthetics Lounge and Trading Center located at Rizal Avenue in Taytay, Rizal and the Big Orange Building in Caloocan. They offer a wide range of beauty treatments and also provide certification through fast-track training programs and test the NC2 options. A big thank you to Miss Glenda Vasquez for taking such great care of my skin. BeautyWorks Plus is affordable treatment, amazing results. Yes! At maraming salamat din po sa Natural One Salon for making my hair healthy and looking great. So kung gusto niyo na maging maganda yung hair niyo, punta lang kayo sa kanilang mga branches. Meron tayo sa Taguig, sa Balibago, at sa San Juan. And soon sa Apalit, Pampanga. So kontakin niyo lang sila sa kanilang mga social media accounts. That's right! That's right. And we would like to thank Lendeson Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 882-4067 and 882-49360. Binabati ko na good morning si Ate Grace Cassie Casare. Good morning! Good morning! Kahit yun naman ba yan, Ate Grace, ha? Good morning! Yung hiya Ang tapang mo. Bumabati ka pa talaga. Lumar bumati. Buti hindi nakalak yung pinto. Ah, kaya nga eh. Buti umabot pa. Good morning, Grace. Kailangan ng presence mo at ng kagwapuhan mo dito sa studio. Sige nga. Sige, magpapogi ka. Uy, ano ba, okay? Tama na, tama na. Proceed, Tama ka na. yun, ah. Maraming salamat po sa mga bumisita sa atin this morning at sa lahat ng mga nanood sa atin at sa mga pumasok. Maraming salamat ha. At sa mga nanood, simula kayo na sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas, magkita kaya tayo muli para sa lubungin ng umaga ng maaga, mahingiti at sigla dito sa Good Morning Kuya! At least nakakakain ng masarap si Iya. Yun lang yung pinaka-